beloved Boss Mike Cervera. Eto, malupit ho mga kababayan ha. Simbahan at iba pang religious group. Naku, grabe ito. Suportado ang laban kontra korupsyon ni Pangulong Bongbong. Grabe, no? Mga kababayan, iba. Iba talaga si Pangulo. Mas gusto pa nilang suportahan mga kababayan. Ito pong nais ni Pangulo na imbestigahan at panagutin ang lahat ng mga kurakot. Ano? Oh, grabe. So, eto pa mga kababayan ko. May bagong propaganda ang mga DDS. Laka. Hindi ba umobra mga kababayan yung panawagan at utuin yung marami nating kababayan? Hindi ba umobra yon? Ha? Hindi ba umobra? Yung po bang panawagan ng mga DDS o itong kampo ni Duterte na mag-aklas, na mag-people's power, Mark Ramos, na pababain sa pwesto, hindi ho umubra mga kababayan. Oo, kaya ito ho, meron po silang naiisip. May naiisip po sila na bagong propaganda. Hindi pa alam ni Mark Ramos ito eh. Hindi pa. Yan, nako, mga kababayan ko. Sabi ko nga sa isang nakakwentuhan ko, sa isang restaurant, habang kami nanananghalian, kahapon, mga kababayan, kahapon, naku, mga kababayan ang kwento, mga kababayan, naniniwala pa rin kay Duterte. Sabi, mga kababayan Boss Mike, napapanood kita, kaya lang ayoko ng mga opinion mo. Teka muna, sabi ko, bakit ayaw mo ng opinion ko? Siguro naman may kalayaan ako na ipahayag yung aking nais, na iparating sa iba. Ganon din naman kayo, di po ba? Sabi kong ganon. Malaya din kayo na kayo magpahayag ng inyong saloobin. Lalong-lalo na sa gobyerno, minsan dinadamay nyo nga pati syota nyo. Di ba? Madalas ho yung mga DDS ganun Yung po bang mga kababayan, yung kalayaan na na yung kalayaan natin, yung freedom of expression, bay naman na aabuso. Biruin nyo ho mga kababayan, sa sobrang freedom pati yung hinanaing sa jowa, pinopose sabi ko, natawa si natawa si Ateng. Sabi ni Ateng pati ba naman yan? Totoo naman, di ba? Kamakailan nga meron yung isang DDS, Bisaya. Hindi ko nila lahat ang Bisaya, mga kababayan pinost kasama yung jowa. Nasabi na fully paid niya na daw yung kanyang iPhone 17 dahil doon sa jowa niyang matandang foreigner. Di po ba? Wala namang problema ho kasi, mga kababayan, kahit na matanda, basta nagmamahalan. Yung isa naman, mga kababayan, sabi ko sa kanya, di ba? Pati yung problema sa asawa, sa jowa, abay dinadala sa social media. Ganyan kayo, kako. Ganyan kayo, kayong mga DDS. Tawa ng tawa, mga kababayan Tapos binanatan ko na. Ano bang kako ang problema sa aking mga sinasabi sa sa aking mga content. Sabi ay Chang sabi galit ka kay Digong Yun lang ba dahilan? Anak na, ang babaw naman. Kako Oo, lahat pinapanood ko Di ba? Pero di ako DDS, sabi ni Mary Jo. Di ba? Pachuchay, Chris Rose.
Sabi ko, hindi naman ako galit. Maaaring nami-misinterpret mo lang yung aking sinasabi. Oo. Ako'y tumutuligsa sa kanya. Magkaiba yung tumutuligsa sa galit kay Digong. Yun, isipin mo maigi yun. Basta, lagi mong tinitira. Boss Mike, tirahin mo nga sino yan? Di ko kilala, sorry Mimi Taiwan, sorry, hindi ko siya kilala. Ibig sabihin, hindi sikat yan. Kapag ka hindi kilala ni Mike Cervera, hindi sikat, hindi kilala, Hayaan nyo na. Di ba? Yun, mga kababayan ko. Hanggang sa napunta, mga kababayan, kay Sara naman, yung aming usapan. Sabi niya, mga kababayan ko, sabi niya, tulad niyan, si Sara, bakit hindi nyo pababain si Bangag? Putang ina tawag. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tinatawag mong Bangag si Pangulo. Gusto nyo kayo lang ang may karapatang tumawag ng kahit na kay Pangulong Bongbong. Kapag ka binawian, yung inyong sinusuportahan na si Digong, galit na galit kayo. Huwag ganon. Diba? Kung ginagawa ninyo, huwag nyong hihingiin sa amin yung respeto. Oo, di ba? Ang kulit, mga kababayan ayaw maniwala pa rin talaga. Sabi ko na lang, ganito na lang kabayan. Kayo nandito para kayo magtrabaho, pag-igihan mo na lang yung pagtatrabaho mo. At sa ganon, hindi maubos yung oras mo, kakapanood kay Maharlika at saka kay Banat Bay. Sabi ba naman mga kababayan, ayokong manood sa dalawa na yung fake news. Sabi? Sabi mga kababayan. Sabi ko ba naman iwasan mo na yung kakapanood mo kay Maharlika at saka kay sino to? Si Banat Bay. Di ba? Oy, Chris Rose, thank you na. Naku, mukhang makakalunch ako ng masarap-sarap nito, Chris Rose babe mukhang malayo-layo ang mararating namin ni Jen mamaya. Thank you. Eto na mga kababayan ko. Tawa ako ng tawa. Nung sinabi niya, mga kababayan, na fake news. Sabi ko, bakit mo naman nasabing fake news? Nagpakalat sila ng ng peking polvorong video. Porke, hindi naman porke ka, sabi. Hindi naman porke. Ako, DDS. Lahat paniniwalaan ko yung sasabihin nila. Ayan, ikaw na mismo may sabi niyan. Di ba? Ikaw na mismo may sabi niyan. Sabi kong ganon, kita mo? Yung mga vlogger na nagtatanggol kay Digong, kita mo, dahil wala silang maitira, wala silang maipintas kay Pangulong Bongbong, gagawa ng fake news. Kita mo. Tapos gamit-gamit mo pa. Di ba? Hindi bakit ko gagamitin yan? Fake news nga. Di ba tawag mo Bangag? Natawa mga kababayan. Natawa! Huwag mo lang tatawagin Bangag kung wala naman kayong ebidensya. Yan ang problema Wala kayong ebidensya, tira kayo ng tira. Ano nangyari? Di ba? Ikaw mismo, sabi niya, kaya nasisira si Digong, kaya nasisira si Sara Duterte dahil sa maraming mga vlogger yung nagpapanggap daw ng mga DDS para kumita. Para kumita. Alam na ho ng mga DDS, mga kababayan, na etong mga vlogger nila, ginagamit lang si Digong para pagkakitaan. Nako, mga kababayan ko, sukdulan na sukdulan mga kababayan na gumawa ng fake news Di po ba? Sukdulan gumawa ng fake news, yari magkaroon lang ng views, magkaroon lang ng pag-uusapan sa kanila yan, di ba? Ngayon, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo? Ayaw mo sa mga nagtatanggol na fake news kay Pangulo? Kay Pangulo nyong, ginanong ko na lang, kay Pangulo nyong Duterte. Ayaw nyo ng mga fake news na nilalabas nila. Pero lagi namang kasama ni Sara. Walang ligtas mga kababayan. Sabi ko,
Lagi naman di ba? Marites Musni. Oo. Apple Santos, Mia Soberano, David Ortiz, Cora Vidal. Ayaw mo sa mga vlogger na ito. Lagi namang nakabuntot kay Sara Duterte. Lagi namang kasakasama. So, ibig sabihin, kinukonsinti ni Sara yung mga kalokohan nila. Di ba, Jojo Chavez? Di ba, Catherine Galpo? Tereso Braga, Jocelyn Herbelin, Pachuchay, Pink MA. Kinukonsinti ni Sara yon, kako. Dapat, kako, hindi niya kinukonsinti. Ngayon bilib na bilib ka kay Sara Duterte. Tignan mo naman magsalita, kumanta pa ng kami ay apoy na hindi mapatay. Pinagtitingilan kami ng mga tao. Hindi, syempre mga kababayan, hindi naman nila alam mga kababayan kung ano pinag-uusapan namin. Sabi niya, oo nga yan si Sara Oo, pakanta-kanta pa ng ganun. Ang pangit. Sabi ko, maganda ba yung kanta? Sabi ko, maganda ba yung mensahe? Ano nangyari? Diba? Nagkaroon ng sunog sa Davao City. Dahil sa kanta-kanta na yan. Kami ay apoy na hindi mapatay. Ganyan na ganyan ako kausap niya, ginaganong ko. Si Jen, tawa ng tawa. Yung mga kasama ko, tawa ng tawa. Oo. Pati yung kasama niya, na wala namang kinalaman, mga kababayan, tawa rin ng tawa. Naku, mga kababayan. Hanggang sa, hanggang sa, ano ba talaga totoo kasi? Sabi niya, ano ba talaga totoo? Sabi niya, ano ba talaga totoo? Nalilito na ako. Sino ba talaga totoo? Di ba? Yan yung Leonora Brown. Lucy Minigawa, Delia Rosario. Sabi ko, ganito na lang gawin mo. Uy! Baka nahihiya ka lang, nanonood ka ngayon. Sabi ko kasi sa kanya, manood ka tuwing umaga. Hindi ko lang alam kung anong oras ako nagla-live ha. Sabi niya, bakit di mo alam kung anong oras ka nagla-live? Kasi iba-iba. Minsan alas 7, minsan alas 7:30. Minsan alas 8, minsan alas 8:30. Minsan, wala. Ngayon, kung nanonood, oy, Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, hindi ko babanggitin kung saan bansa ka. Kung nanonood ka, lagi ka rito manood. Marami na ritong mga DDS ang na-convert. Napakarami na nila. Kaya kung ako sa'yo, lagi kang manonood sa mga, gwapong mga vlogger. Huwag ka manonood sa mga pangit. Nananalamin yung mga mukha nun Sa kung ano yung katauhan Pag pinanood mo mga pangit na vlogger, sigurado, hindi yan totoo. Lalong-lalo na yan Idol mo pala si Norman Mangusin. Ay! Doon pala yan, mga kababayan, Our beloved Boss Mike!